Sa malaking bahay nila Olivia, may isang taong araw-araw naroon. Ngunit parang hindi kailanman umiiral. Ang pangalan niya ay Nerissa. Ang yaya na laging nakayuko, laging tahimik, at laging huli kong tawagin kapag may pagkain. Para sa mga amo, isa lamang siyang anino na gumagalaw kapag inutusan. Humihinto kapag sinisigawan, at nawawala kapag tapos na ang gawain. Tuwing umaga, bago pa man magising ang buong bahay, gising na si Nerissa. Siya ang unang humahawak sa walis at huling naglalapag ng basahan sa sahig. Habang ang araw ay sumisilip sa malaking bintana ng bahay, siya na may nakasilong sa kusina. Nagkakape ng malamig at kumakain ng tera-tera mula kagabi. Sanay na siya roon. Wala siyang reklamo. Wala ring nag-aalala kung may reklamo man siya. Nerissa, bakit parang hindi malinis ang mesa? Sigaw ni Olivia isang umaga, habang sinusuri ang hapagkainan na para bang may nahanap na mali. Pasensya na po, ma'am. Uulitin ko na lang po. May hinahong sagot ni Nerissa. Kahit alam niyang malinis na yon, mas madaling humingi ng tawad kesa makipagtalo. Yon ang natutunan niya sa mundong hindi nakikinig sa mga tulad niya. Madalas siyang pagtawanan ng anak ng amo na si Nadine. Ma, baka hindi niya maintindihan. Hindi naman marunong magbasa yan. Sabi nito minsan, sabay tawa na parang biro lamang. Ngunit may talim na kayang sumugat. Tumango lamang si Olivia. Parang kumpirmasyon iyon ng matagal na niyang paniniwala. Hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Yon ang pagkakakilala nila kay Nerissa. Isang beses, may iniabot na papel si Oscar, ang asawa ni Olivia. "Oh, basahin mo kung ano ang nakalagay dito." Biro nito, sabay ngisi. Tumigil ang oras sa kusina. Nakayuko si Nerissa. Kumunot ang noo at marahang umiling. Pasensya na po. Hindi po ako marunong. Sagot niya. May katahimikang sumunod at kasunod noon ay tawa. Hindi malakas, hindi rin masaya. Tuwang puno ng pangmamaliit. Ngunit pagdating ng gabi, kapag tulog na ang lahat at ang bahay ay tahimik na parang walang buhay, may isang lihim na nabubuhay. Sa maliit na silid na Nerissa, may librong nakatago sa ilalim ng unan. Pinubuksan niya yon ng marahan, parang sagradong bagay. Sa liwanag ng mumunting ilaw, malinaw niyang binabasa ang bawat salita. Walang pag-aalinlangan, walang pagkakamali. Ang mga salitang iyon ang nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Sa mundo ng mga amo, si Nerissa ay yaya lamang. Isang babaeng walang alam, walang tinig, at walang halaga. Samantala, may isang batang lalaki na bihirang mapansin ng mundo, katulad ng kanyang ina. Ang pangalan niya ay Noel. Payat, tahimik, at laging may ngiting pilit. Para bang iyon ang kanyang panangga laban sa araw-araw na kirot. Nakatira siya sa bahay ng pamilya Ocampo. Mga kamag-anak na pumayag lamang siyang kupkupin, hindi dahil sa awa, kung hindi dahil may kapalit, gawain, katahimikan, at pagsunod. Sa pagkainan, si Noel ang laging huling kumakain. Minsan, wala nang ang natitira kung hindi kanin at sabaw. Kapag nagkamali pa siya ng kilos, mabilis ang puna. Kapag tama naman ang kanyang ginawa, walang papuri o pumapansin. Para sa pamilyang kinalalagyan niya, isa lamang siyang dagdag na bibig. Isang batang dapat magpasalamat kahit sa kakarampot na kabutihan. Ang bagal mo naman, Noel. Sabi ni Odel, ang panganay sa bahay. Isang hapon habang nagwawali sila ng bakuran. Kaya ka napag-iwanan sa klase. Tahimik lang si Noel. Hindi siya sumagot. Sanay na siya.
Mas masakit magsalita kapag alam mong walang makikinig. Sa paaralan, ganoon din. Sa totoo lang ay matalino si Noel. Yon ang alam ng kanyang guro. Ngunit hindi yon sapat para pigilan ang pang-aapi ng ilang kaklase. "Ulila ka ba?" Minsang tanong ng isang bata. Sabay tawa ng iba. Yumuko si Noel. Pilit na nilunok ang luha. Ang tanging naiisip niya sa mga sandaling iyon ay ang tinig ng kanyang ina. Malumanay, matatag at puno ng pag-asa. Tuwing linggo ng hapon, may sandaling palihim na nagtatagpo ang mag-ina. Sa likod ng maliit na kapilya, sa ilalim ng puno ng nara, naghihintay si Noel. At kapag nakita niya si Nerissa, nagliliwanag ang kanyang mga mata. Parang doon lang siya tunay na humihinga. "Anak, kamusta ka?" Tanong ni Nerissa. Pilit na pinipigil ang lungkot sa tinig. "Ayos lang po ako, Ma." Sagot ni Noel, kahit halatang hindi. Ngumiti siya dahil ayaw niyang mag-alala ang ina. Ngunit alam ni Nerissa ang bawat galaw, bawat bitak sa ngiting iyon. Doon, sa mga sandaling iyon, naging guro muli si Nerissa. Tinuruan niya si Noel, hindi lamang ng pagbasa at pagsulat, kung hindi ng pag-unawa. "Hindi ka mababa, Noel." Sabi niya minsan habang hawak ang kamay ng anak. "May mga taong sisigaw para marinig. Meron ding tahimik, pero malalim." "Bakit po kailangan niyong magpanggap, Ma?" Mahinang tanong ni Noel minsan. Napatingin si Nerissa sa malayo. "Dahil minsan, anak, ang pagtatago ang tanging paraan para mabuhay." Hindi alam ng mundo ang katotohanan. Hindi alam ng mga okampo. Hindi alam ng mga amo ni Nerissa. Ngunit sa puso ng mag-ina, malinaw ang dahilan. Ang lahat ng ito, ang pangmamaliit, ang katahimikan, at ang pagpapanggap ay isang sakripisyong handang tiisin ng isang ina para sa kaligtasan ng kanyang anak. At habang ang mundo ay patuloy na bumabaling ng tingin, unti-unting pinatatatag ni Nerissa ang isang batang minsang sinubukang durugin. Isang batang balang araw ay tatayo, hindi bilang biktima, kung hindi bilang patunay ng kanyang tahimik na pagmamahal. Bago siya naging yaya na tinatrato na parang hangin, si Nerissa ay isang babaeng may tinig na pinakikinggan. Noon, tuwid ang kanyang likod kapag naglalakad sa pasilyo ng paaralan. At malinaw ang kanyang boses kapag nagtuturo sa harap ng pisara. Siya ay isang guro. Hindi lamang nagtuturo ng pagbasa at pagsulat, kung hindi humuhubog ng loob at pag-asa. Sa maliit na pampublikong paaralan sa probinsya, kilala si Nerissa bilang Ma'am Neri. Minamahal siya ng mga estudyante dahil marunong siyang makinig. Hindi siya sumisigaw. Sa halip, ang kanyang katahimikan ang nagbibigay bigat sa bawat salita. Kasama niya sa paaralan si Oriana, matalik na kaibigan at kapwa-guro, na siyang saksi sa talino at malasakit na Nerissa. "Sayang ka kung dito ka lang." Minsang biro ni Oriana habang nag-aayos sila ng mga papel. "Pwede kang magturo sa mas malaking eskwelahan." Ngumiti lamang si Nerissa noon. "Mas mahalaga sa akin na may matutunan ng mga batang ito." Sagot niya. At yun ang totoo. Kontento siya, masaya, at buo. Ngunit nagbago ang lahat nang madamay si Noel sa isang gulong hindi niya sinimulan. Bata pa lamang noon si Noel, masipag at tahimik. Ngunit dahil siya ang anak ng isang gurong hindi marunong yumuko sa maling sistema, siya ang ginawang punterya. May isang pamilyang makapangyarihan sa bayan, ang mga Ortega, na nasaktan ng pride ng ipagtanggol ni Nerissa ang isang batang inapi ng kanilang anak. Nagsimula ang mga bulong, sinundan ng mga banta, hanggang sa isang araw, umuwi si Noel na may pasa sa braso at may takot sa mga mata. "Ma, ayoko na pong pumasok." Umiiyak niyang sabi. Doon unang gumuho ang mundo ni Nerissa. Lumapit siya sa mga kinauukulan.
Nagsumbong, humingi ng hustisya. Ngunit ang tinanggap niya ay katahimikan at mga babalang mas mabuting umatras. Isipin mo ang anak mo, sabi ng isang taong may kapangyarihan. Isang paalala na malinaw ang kahulugan. Kung magsasalita siya, mas lalala ang mangyayari. Kaya naman dahil doon, sa isang gabing walang bituin, gumawa si Nerissa ng pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Kailangan niyang burahin ang sarili upang iligtas ang anak. Umalis sila ng lugar. Iniwan niya ang paaralan, ang titulo, ang pangalang pinaghirapan niya. Ang dating guro ay naging isang babaeng walang record, walang diploma sa mata ng mundo. Hindi habang buhay ito, bulong niya sa sarili, habang yakap si Noel sa bus patungong Maynila. Para lang ito sa kaligtasan mo, anak. Doon nagsimula ang pagpapanggap. Tinuruan niya ang sarili na yumuko, na magkunwaring hindi marunong, nalunukin ang mga salitang dati niyang itinuturo sa iba. Ang bawat araw ay parang pagputol sa sariling pakpak. Ngunit tiniis niya ang lahat dahil para kay Nerissa, ang pagiging ina ay hindi lamang pag-aaruga. Minsan, ito ay ang tapang na mawala sa paningin ng mundo upang ang anak ay mabuhay. At sa katahimikang iyon, inihanda niya ang sarili para sa isang araw na muling magsasalita ang katotohanan kapag ligtas na si Noel. Habang tumatagal ang pananatili ni Nerissa sa bahay nila Olivia, lalong lumalalim ang paniniwala ng lahat na siya ay isang babaeng walang alam. Para sa kanila, sapat na ang kanyang katahimikan upang patunayan ang kanilang hinala. Hindi nila alam na ang bawat pangmamaliit ay isang paalala kay Nerissa kung bakit kailangan niyang magpanggap. Isang umaga, may dumating na mga bisita si Olivia. Mga kaibigan niyang pawang edukado at mayayabang. Habang nagkakape sa sala, tinawag niya si Nerissa. Hoy Nerissa, pakikuha nga ng kontrata sa mesa. Basahin mo kung anong nakasulat sa label, ha? Sabi niya, may bahid ng panunuya sa boses. Napatigil ang usapan. Nakatuon ang mga mata sa kanya. Marahang kinuha na ni Nerissa ang papel. Pinisil ang gilid nito. At tulad ng inaasahan nila, umiling siya. Pasensya na po, ma'am. Hindi po ako marunong magbasa. May mga humalakhak at may mga natawa. Kawawa naman, sabi ng isa. Sa panahon ngayon, may ganyan pa pala. Ngumiti si Olivia. Masayang napahiya ang yaya niya. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, hindi niya napansin ang matatag na tindig ni Nerissa. Hindi galit, hindi bighati, kung hindi pagtitiis. Sa hapon ding iyon, nakita ni Nadine si Nerissa sa likod bahay na may hawak na lapis at papel. Ano yan? Tanong niya, mapang-uyam. Nagpapanggap ka na naman na marunong ka? Mabilis na itinago ni Nerissa ang papel. Hindi po. Naglilista lang po ako ng mga gagawin. Sagot niya. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Wala rin namang makikinig. Ngunit kapag dumidilim na ang langit at humuho pa ang ingay ng bahay, doon lumalabas ang tunay na mundo ni Nerissa. Sa likod ng maliit na silid, sa liwanag ng ilaw na halos hindi sapat, hinihintay niya si Noel. Palihim itong dinadala sa bahay tuwing gabi ng isang kaibigang pinagkakatiwalaan. Ma, may exam po ako bukas. Bulong ni Noel, habang inilalatag ang kanyang lumang notebook. Halika, sabi ni Nerissa. Agad na nagbago ang tinig. Po, malinaw, may otoridad ng isang ina. Ipinaliwanag niya ang aralin ng dahan-dahan, gamit ang mga salitang kayang intindihin ng bata. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nang mamaliit. Ganito anak, sabi niya, habang isinusulat ang letra ng perpekto. Hindi lang utak ang ginagamit sa pagkatuto, pati na rin ang puso. Pinagmasdan siya ni Noel na parang may ilaw sa mga mata. Sa labas ng silid na yon, siya ay batang inaapi. Ngunit sa loob, siya ay estudyanteng may kakayahan. Kinabukasan,
Dumating ang balitang mataas ang nakuha ni Noel sa exam. Ngunit sa bahay ni na Olivia, walang nakakaalam kung sino ang tunay na dahilan. Patuloy pa rin ang pangmamaliit, ang mga salitang mababa, ang pagtawag kay Nerissa bilang yaya lang. Hindi nila alam na sa mismong mundong kanilang kinatatayuan, may isang guro na patuloy na nagtatanim ng kaalaman, tahimik, matyaga, at hindi kailanman nagkamali sa paniniwalang darating ang araw na ang mundo ng pangmamaliit ay kukuho. Hindi sa sigaw, kung hindi sa katotohanan. Hindi biglaan ang pagdating ng katotohanan. Tulad ng araw na dahan-dahang sumisilip mula sa dilim, ang mga senyales patungkol kay Nerissa ay nagsimulang lumitaw, hindi para sa kanya, kung hindi para sa mga taong matagal nang bulag sa kanyang katahimikan. Nagsimula ito sa isang insidente sa kapitbahay. Isang hapon, narinig ni Oscar ang sigaw mula sa tabing bahay. Ang batang si Nico, anak ng kapitbahay, ay umiiyak habang hawak ang kanyang notebook. Hindi ko po maintindihan. Hikbi nito. Bakit po mali? Lumapit si Nerissa. Dala ang isang tabong tubig. Sandali siyang nag-atubili. Ngunit nanaig ang likas niyang pagiging guro. Umupo siya sa tabi ng bata. Marahang tinignan ng notebook at ipinaliwanag ang aralin sa paraang payak ngunit malinaw. Ilang minuto lamang at napawi na ang luha ni Nico. Ganito lang pala, sabi ng bata, sabay ngiti. Nakita ni Oscar ang lahat mula sa pintuan. Napakunot ang noo niya. Yun ay hindi galaw ng isang babaeng hindi marunong magbasa. Yun ay kilos ng isang taong sanay magturo. Kinagabihan, napansin ni Olivia na may nakasulat na maayos na listahan ng mga gastusin sa mesa. Malinaw ang sulat kamay. Organisado, walang bahid ng kalituhan. Ikaw bang gumawa nito? Tanong niya kay Nerissa. Opo, ma'am. Sagot ni Nerissa, hindi na nagkunwaring nahihirapan. Para lang po hindi kayo mahirapan. Hindi nagsalita si Olivia, ngunit may peraso ng pagdududang pumasok sa kanyang isip. Hindi pa sapat para sirain ang matagal na niyang paniniwala, ngunit sapat para guluhin ito. Samantala, si Noel ay nagsimulang mapansin sa paaralan. Ang dati tahimik at iniiwasan, ngayon ay kinakausap ng guro. Mataas ang marka, maayos ang sagot, may kumpiyansang hindi may kakaila. May tumutulong sa'yo, iho? Sabi ng kanyang guro. Huwag mo sanang sayangin, ha? Ngumiti si Noel, at sa unang pagkakataon, ang ngiting iyon ay hindi pilit. Sa isang pagtitipon sa bahay ni na Olivia, muling tinawag si Nerissa upang magsilbi ng kape. Ngunit nang may bisitang nagtanong tungkol sa aralin ng kanilang anak, napasagot si Nerissa. Isang sagot na tama, malinaw, at higit pa sa inaasahan. Tumahimik ang sala. Paano mo nalaman yan? Tanong ng bisita. Sandaling tumingin si Nerissa kay Olivia. May natutunan lang po ako noon. Sagot niya. Hindi nagsisinungaling ngunit hindi rin buo ang katotohanan. Mula noon, hindi na siya basta-bastang pinagtatawanan. May mga matang nagmamasid. May mga isip na nag-uusisa. Ang mundo ng pangmamaliit ay nagsimulang magbitak. Hindi dahil sa sigaw ni Nerissa, kung hindi dahil sa mga kilos na hindi na kayang itago ng pagpapanggap. At sa bawat bitak na yon, lumalakas ang loob ni Noel, sapagkat alam niyang kapag handa na ang panahon, ang katahimikan ng kanyang ina ay magiging tinig, at ang tinig na yon ay magpapabago ng lahat. Dumating ang araw na hindi na kayang pigilan ng katahimikan ng katotohanan. May pulong sa paaralan ni Noel. Isang emergency meeting na ipinatawag matapos mapagbintangan ng bata ng pandaraya sa pagsusulit. Isang magulang ang nagreklamo. Paano raw biglang tataas ang marka ng isang batang dati tahimik at laging nasa likod? Sa loob ng silid-aralan, naroon ang guro, ang ilang magulang, at si Olivia na inimbitahan bilang kinatawan ng komite ng kanilang barangay. Tahimik si Noel.
Naroon lamang siya sa isang sulok. Hawak ang notebook na para bang panangga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa labas ng silid, naroon si Nerissa. Humihinga ng malalim. Alam niyang ito na ang sandali. Hindi na para sa kanya, kung hindi para sa anak. May ebidensya po ba kayo? Tanong ng guro. Pilit na pinananatiling mahinawan ng usapan. May tumutulong sa kanya. Mariing sabi ng nagreklamong magulang. At gusto naming malaman kung sino yon. Tumayo si Nerissa. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya humingi ng paumanhin. Lumapit siya sa gitna ng silid. Dama ang mga matang nagugulat, lalo na ang kay Olivia. Ako po. Malinaw niyang sabi. Ako ang tumutulong sa anak ko. Nagkatinginan ng lahat. Anak? Ulit ni Olivia, tila hindi makapaniwala. Oo, sagot ni Nerissa. Si Noel ay anak ko. Parang may bumagsak na salamin sa katahimikan. Ang yaya? Ang babaeng di marunong magbasa? Anak niya raw ang batang ito? Huminga ng malalim si Nerissa at nagpatuloy. Hindi po siya nandaya. Tinuruan po siya dahil isa akong guro. May mga nagbulong-bulungan. Meron ding mga tumutol. Ngunit bago pa man may makapagsalita, inilabas ni Nerissa ang lumang folder, mga sertipiko, mga lumang ID, mga papeles na matagal na niyang itinago. Isa-isang inilantad sa mesa. Hindi yun yabang. Ito lamang ay patunay. Dati po, isa akong guro, dagdag niya. Ngunit kailangan kong itago ang sarili ko para iligtas ang anak ko. Napatayo si Olivia. Ibig mong sabihin, lahat ng ito ay... Napatikil siya sa kanyang sasabihin. Ang lahat ng ito ay pagpapanggap lang. Pagtatapos ni Nerissa. Hindi para lokohin kayo, kung hindi para mabuhay. Tahimik ang silid. Walang halakhak. Walang pangmamaliit. Tanging katotohanang hindi na kayang baliwalain. Lumapit ang guro kay Noel at maraang hinawakan ng balikat niya. Wala kang kasalanan, iho. Sabi nito. Pinagmamalaki kita. Sa labas ng silid, si Oscar ay napaupo. Tila nabikatan ng hiya. Ang mga salitang minsang itinapon nila kay Nerissa ay parang bumalik isa-isa. Mabigat at masakit. Hinawakan ni Nerissa ang kamay ni Noel. Hindi na tayo magtatago pa, anak. Bulong niya. At sa sandaling iyon, ang yaya na minsang tinawag na Mangmang ay tumayo bilang ina at guro. Buo, matatag, at hindi na muling hahayaang yurakan ng katotohanan. Ang katahimikan ay nagwakas. At sa wakas, nagsalita ang dangal. Hindi dumating ang pagbabago na may kasamang palakpakan o papuri. Dumating ito ng dahan-dahan, tulad ng paggaling ng sugat na matagal nang tinakpan. Ngunit para kina Nerissa at Noel, sapat na ang katahimikang iyon, sapagkat sa wakas, hindi na sila nagtatago. Matapos ang pagbubunyag, mabilis na kumalat ang balita. Sa paaralan, si Noel ay hindi na ang batang iniiwasan. Siya na ngayon ang tinatangwan, ang inaanyayang sumali at ang pinakikinggan. Hindi dahil sa awa, kung hindi dahil sa kakayahan. At sa bawat tamang sagot, naalala niya ang tinig ng kanyang ina. Hindi pa sigaw, hindi mapanlait, kung hindi puno ng tiwala. Si Nerissa naman ay inalok ng paaralan na magturo muli. Hindi kaagad siya sumagot. Matagal niyang tinitigan ang silid-aralan. Ang pisara, ang mga upuan, ang liwanag na pumapasok sa bintana. Bumalik ang alaala ng nakaraan, kasama ang takot. Ngunit ngayon, hawak niya ang kamay ni Noel. Handa na po kami, sabi niya sa wakas. Sa bahay ni Olivia, nagbago ang ihip ng hangin. Wala nang sigaw, wala nang utos na may kasamang pangmamaliit. Isang hapon, nilapitan ni Olivia si Nerissa. Walang yabang, walang ngiti. Pasensya na ha, mahina niyang sabi. Hindi yun sapat para burahin ang sugat, ngunit sapat
para magsimula ng paghilom. Hindi hinangad ni Nerissa ang pag-iganti. Hindi niya kailangan yon. Ang tunay na tagumpay ay ang makita ang anak na nakatayo ng tuwid, hindi natatakot at marunong maniwala sa sarili. Sa unang araw ng pagtuturo ni Nerissa, tumayo siya sa harap ng klase, hindi bilang isang yaya, kung hindi bilang guro. May ilang batang nagtataka, may ilang humahanga, ngunit nang magsalita siya, naging malinaw ang lahat. Ang tinig na minsang itinago ay naging ilaw sa silid. Hindi lahat ng tahimik ay mahina, sabi niya sa klase. at hindi lahat ng marunong magsalita ay may alam. Ang tunay na talino ay may kasamang kababaang loob. Sa gitna ng silid, nakaupo si Noel. Nakangiti, hindi napilit, hindi natakot, isang ngiting buo. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nabuo ang bagong buhay. May mga sugat na hindi na mawawala, ngunit may mga aral na mananatili. Natutunan ng mundo ni Nerissa na ang tao ay hindi nasusukat sa trabaho, sa tahimik na kilos o sa unang tingin. At sa uli, ang babaeng minsang itinuring na parang hangin ay naging patunay na ang katahimikan, kapag pinanday ng tapang at pagmamahal, ay kayang magdala ng pinakamalakas na tagumpay. Sapagkat ang tunay na inspirasyon ay hindi laging sumisigaw. Minsan, ito'y dumarating ng tahimik at mananatili magpakailanman. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kwento ni Nerissa at Noel ay paalala na hindi nasusukat ang halaga ng tao sa panlabas na anyo, trabaho o katahimikan. May mga taong minamaliit dahil tahimik, mahirap o tila walang alam. Ngunit sa likod nito ay may talino, dangal at kwentong hindi alam ng mundo. Itinuturo rin ng kwento na ang tunay na lakas ng isang magulang ay ang kakayahang magsakripisyo. Minsan, ang pagmamahal ay hindi palaban at maingay, kung hindi matiisin at handang magpakumbaba para sa kaligtasan at kinabukasan ng anak. Isa rin itong paalala na ang edukasyon ay hindi lamang diploma. Ito ay paraan ng pag-iisip, pag-unawa, at paggalang sa kapwa. Ang taong tunay na marunong ay hindi nang mamaliit, at ang taong may kababaang loob ay may kakayahang magturo at magpatawad. Higit sa lahat, ipinapakita ng kwento na darating ang araw na lalabas ang katotohanan. Maaaring matagal itong maghintay, ngunit kapag dumating, hindi na dito kailangang sumigaw. Dahil sapat na ang katotohanan upang maituwid ang mali at itaas ang matagal ng ibinaba. Huwag maliitin ang tahimik. Maaaring sila ang may pinakamalalim na lakas. Dito na po nagtatapos ang ating may 50 sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.